sa pagpapahayag. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, Unto Jesusness. Paano ba magiging katulad talaga ni Jesus? Salamat Panginoon dahil kami binibigyan nyo ng pagkakataong laging manumbalik sa inyo. Linisin niyo po kami at patawarin sa aming mga kasalanan at gawin niyo kaming karapat-dapat na tumanggap na inyong pagpapala, pagtutuwid na inyong pagpapaliwanag. At nawa sa bawat salita na lumalabas sa iyong bibig, Panginoon, yumaman na aming puso, lumawak ang aming isip, at magbunga ito ng kabutihan sa aming buhay. So, Father, we ask you to be our speaker. Lead us unto greater knowledge of you, and more than that, lead us unto Jesusness, that we may become more and more like your Son, Jesus. Father, we thank you, asking you to protect us from lies and falsehood, deception, and all works of evil men and evil spirits. We hide in the shadow of your love, asking you, let your light shine upon us. Heal us, empower us, liberate us with your truth. In the name of Jesus, your Son, we pray. The Jesusness is the whole issue of what Christianity should be all about. Now, let's take a look at the Jesus person or personality. Kailangan maunawa natin yung personalidad ng Panginoon para lalo nating malaman kung paano magiging katulad niya. John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Of course, this refers to the Lord Jesus. Na ang Panginoon ay nabubuhay na, meron na siyang buong kakanyahan bago siya nagsakatawang tao. Siya ay kasama ng Diyos, siya ay Diyos, at siya ay buong Diyos. At ang Diyos na ito, at ang mahalaga, yung konsepto, yung ideya ng pagiging Jesus, yung ideya ni Jesus, naging laman, buto, dugo, kasama, kasalamuha, kaisa ng tao. At atin daw nakita ang kanyang kaluwalhatian na siya lamang at wala nang iba pa. Nagmula sa Ama at puspos ng kabutihan at katotohanan. Colossians 2:9, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. So ang kabuuan ng Diyos, kung magiging isang katawan, yun ang naging Jesus. Buong Diyos, nagsakatawang tao. Isang napakalaking hiwaga na yung napakalaking konsepto ng Diyos, pagka Diyos ay maging isang tao tulad ni Jesus. At sabi ng Colossians 1:15, He is the image of the invisible God. Ang Diyos ay di nakikita, pero pag nakita mo si Jesus, ay nakita mo na rin ang Diyos. Hindi nadirinig ng mga karaniwang tenga, pero narinig mo ang kanyang tinig, ang kanyang turo, narinig mo na rin ng Diyos. Hindi mo nakakausap at nakakapanayam ang Diyos, subalit pag nakausap at nakapanayam mo si Jesus, ngayon sa pamamagitan ng kanyang turo na iniwan sa Biblia, ay nakapanayam at nakasama mo na rin ng Diyos. Jesus is God in the flesh. Jesus is the ultimate model and authority for all spirituality and even all practicality. Walang iba, one and only, according to the Bible, siya lang ang perfect, siya lang ang dapat tularan, siya lang ang kaisa-isang salamin at kakasalaminan ng Diyos. But when we look at the life of Jesus, Jesus is about newness. Napakarami mga bagay na puro tungkol sa bago, ang bagong Panginoon. The Jesus concept is about newness. Mark 1:27, the people were also amazed that they asked each other, what is this? A new teaching. Libu-libong taon ang kabihasnan ng Israel na buhay sa mga kaugaliang sinauna. Mga utos, katuruan na sinauna. Mga regulasyon at tradisyon na sinauna na hindi binago ni kapraso sa libong taon na dumaraan. Pagkatapos dumating si Jesus, anak ng Diyos, Diyos na totoo, at ang sabi ng mga tao, kakaiba ito, bago ito. Jesus is about new commands. Napakaraming utos sa kilala ang Israel, pero ang sabi ng Panginoon sa John 13:34, a new command I give you, love one another. Bakit yun bago? Hindi naman bago yung pag-ibig, pero nalimutan na ng Israel ang pag-ibig sa isa't isa. Ang natandaan na lang nila, ang naipamuhay nila, mga commands na puro parusa, puro galit, puro kahigpitan, puro paghuhusga sa kapwa.
Kaya naging napakalupit nila sa isa't isa. Kaliit-liit ang mga kasalanan, stone to death. Kaliit-liit ang mga kasalanan, treat him as an unbeliever. Itapon, kalimutan. Kaya nung ang Panginoon ay pumunta sa lupa, parang bumalik ang Diyos sa lupa. Ang Diyos na itinaboy ng kasalanan ng tao, na naging malayo sa buhay ng mga tao, para mo na rin ibinalik. At anong ibinalik ng Panginoon? Yung good truth, the old-fashioned truth about love. Because Israel has become so religious to the point that it has become so unloving. At yan, makikita nyo katotohanan. Marami mga relihiyosong tao hindi mapagmahal. Pagka hindi ka na nakasunod sa ganitong regulasyon, sa ganong utos, hindi na, mababa na pagtingin sa'yo, galit na sa'yo, sisipain ka na, tatanggalin ka na para lang masunod ang regulasyon. Naging legalistic ang mga tao. Lagi nilang sasabi, sabi ni Moses, sabi ng Diyos, sabi ng ganito. But Jesus is about new interpretations and applications of Scripture and tradition. Sa Matthew 5, verses 21 to 22, 28, 34, 39, etc. Ang dami mga verses. Pinaulit-ulit niya ang temang ito. You have heard that it was said to the people long ago, but I say to you. May sasabihin siya na, sabi sa inyo A, pero ngayon sinasabi ko sa inyo B. Sinasabi sa inyo ng mga kautusan, ganito. Sinasabi ko sa inyo, ito yun. Hindi ganun. Mark 7:8, you have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men. Dito sa Mark 7:8, nilinaw ng Panginoon na ang mga nakaugalian ninyo, maging yung mga inakala ninyong utos ng Diyos, ay hindi talaga yun. Tinalikuran nyo ang mga tunay na utos ng Diyos at ang ngayon ang pinanghahawakan nyo na lang mga tradisyon ng tao. Tradisyon na sa katagal-tagalan, naging banal na yung tradisyon sa tingin ng mga tao. Akala nila yun na ang kagustuhan ng Diyos. Kaya si Jesus ay pinatay ng mga religious leaders at ipinapatay siya sapagkat naliligalig ang kanilang mga tradisyon. Nakasanayan na nilang ituro ito at ituro yun, tapos sasabihin ni Jesus, hindi ganyan yan, iba ang basa ninyo eh. Nagiging unkind kayo, nagiging unhealthy na ang religion para sa mga tao. Yung pa naman mga priest at yung mga religious leaders ang nakikinabang sa buong ekonomiya ng relihiyon. So bakit nila gugustuhin mapalitan yun o maiba? Kaya galit sila kay Jesus. Sino ang natutuwa kay Jesus? Yung mga karaniwang tao na ipinwera ng mga religious leaders, hinusgahan, kinawawa, inapi-api, yun ang natutuwa kay Jesus. Pero ang nagagalit were the religious leaders who would be displaced because the Lord was renewing His call to love. So Jesus presents traditional religiosity, reading and interpretation and application of Scripture as opposed to God's commands. Yung sabi niyang, you have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men, pinaghiwalay niya. Ito ang tunay na kalooban ng Diyos, ito lang ang inyong mga kaugalian. Marami sa inyo nagtatago sa likod ng Diyos. Conservative kayo, ginagawa niyo ang Diyos na conservative. Magagalitin kayo, ginagawa niyo ang Diyos na magagalitin. Para ma-justify ninyo ang mga pinagagagawa ninyo. How did Jesus react to, interpret, and apply old, harsh religious teachings and traditions? Kung ang tinuturo ni Jesus ay love, at naninibago ang mga tao sa love, ibig sabihin, nasanay na sila sa hatred, or nasanay na sila sa unlove, or unloving ways. Ano ang background ng mga Israelites sa ito, nung ang Panginoon ay isinilang sa mundo? Ito ang kanilang mga kaugalian. Leviticus 20:10, if a man commits adultery with another man's wife, both the adulterer and the adulteress must be put to death. Yan ang kaugalian, yan ang utos. At sinasabi nila, yan ang kalooban ng Diyos. But take a look at the Jesus way. Alam natin na may babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya at kinaladkad nila sa mga lansangan at halos ibato nila yung babae sa paanan ni Jesus. At sinasabi po ng kautusan ni Moses, batuhin hanggang mamatay ang ganitong uri ng mga babae. Nalimutan na nilang isama yung lalaki, pero yung Leviticus 20:10, pati lalaki kasama. You see, iniba na nila yung kaugalian kasi yung mga lalaki ang boss ng society eh. Tinanggal nila yung lalaki. Babae na lang ngayon. Sabi niya, anong sasabihin mo ngayon? Sabi ng kautusan, dapat batuhin ito. Hindi sumagot ang Panginoon. Nagsulat siya sa lupa. At pagkatapos, yung mga tao naman, sinabihan niya, kung sino sa inyong walang kasalanan, siya nang maunang bumato. John 8:7,
When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her." You know the story, nobody dared. Walang bumato. So in effect, hindi ipinabato ni Jesus. Samantalang malinaw sa kaugalian at batas, batuhin. Kaya sabi niya, this is new. Kaya naninibago yung mga tao, kakaiba ito. At sinasabi ng mga pare, delikado ito. Mawawalan tayo ng papel pag ganito ng ganito. Madaling ang mga taong pag-donatin pag natatakot. Madali silang pagluwalin ng mga donasyon pag guilty. Kailangan laging pag-guiltyhin, laging takutin. Galit ang Diyos sa inyo, nagagalit ang Diyos pag donate kayo para matuwa ang Diyos sa inyo. Yun ang manipulation ng relihiyon. Kaya tuwang-tuwa ang relihiyon sa pagtuturo lagi ng masamayan, galit ang Diyos sa inyo. And religion presents God as a very angry God. That we have to be protected by the priests and by religion from God. Yun ang itinutuwid ng Panginoon. Jesus was person-centered, not process-centered. Not policy-centered. Na ito ang kaugalian, ito ang proseso, itong dapat gawin. Eh kung kayo yung babatuhin, kung nanay nyo yon, kapatid nyo yon, anak nyo yon, did Jesus change God's law? Or only man's interpretation and application of it? Was the traditional law really God's law? Yun ang sinasabi ni Jesus eh. Puro tradisyon kayo. Hindi nyo sundin yung tunay na diwa ng tunay na utos ng Diyos, which is to love one another. Why did Jesus teach, exemplify, and effect a new teaching or reading of the Jewish law and tradition? Why did Jesus give a new command to love others? Because there was too much law and very little love. And God is about balance. There was too much religion and very little spirituality. Because there is too much religion, therefore there is too much hypocrisy. Why? Why will you not be forced to be hypocritical when religion will punish you the moment you are less than perfect? So you will pretend to be all right. You will put all your sins underground. You will hide your true self. You will wear a mask. Therefore there was grave suffering. Too much repression and suppression only drives people underground. Pagka yung may sakit, tatakutin mo sa procedure na gagawin pagka nagpunta siya sa doktor, hindi siya pupunta sa doktor. Natatakot siya. Ayokong pumunta sa doktor, baka malaman ko may sakit ako. E samantala yung doktor, dapat nga pupunta ka dahil may sakit ka. But the procedure can scare you. And so the Lord says, come, let us love one another. Let us change the procedure so that people will come out with what is real about them and we can heal them. This was the state of the law and tradition that Jesus addressed. And this was the state of the religious situation before and during Jesus' lifetime. Pag sinabi nyo nga ba, dapat sundin, there should be a literal and fundamentalist reading and application sa Bible. Kailangan bawat letra niyan implement. Sa inyong mga mahilig mag-implement ng mga paboritong ipagbawal at ipataw na parusa, subukan niyo ang mga verses na ito na sinabi ng Panginoon, hindi na dapat ganyan. Deuteronomy 21:18-21. If a man has a stubborn and rebellious son who does not obey his father and mother and will not listen to them when they discipline him, all the men of his town shall stone him to death. May matigas na ulo kayong anak, dali nyo dito, babatuhin natin hanggang mamatay. Death for a stubborn son. Gagawin nyo. E paano yung kung hindi nyo gagawin? Paano yung mga ibang punishments? Tulad ng Leviticus 20:27. A man or a woman who is a medium or spiritist among you must be put to death. So batuhin hanggang mamatay lahat ng manghuhula. Gagawin ninyo. Deuteronomy 17:2-5. If a man or a woman worshipped other gods, take the man or woman who has done this evil deed to your city gate and stone that person to death. So death for those who practice other religions. Kaya ang daming nagpapatayan dahil sa relihiyon. May patayin ang mga hindi natin kapanalig. Ang daming pinatay sa ngalan ng Diyos. Leviticus 20:13. If a man lies with a man as with a woman, they must be put to death. So death to same-gender lovers. Genesis 38:9-10. But Onan knew that the offspring would not be his. So whenever he lay with his brother's wife, he spilled his semen to the ground to keep from producing offspring for his brother.
what he did was wicked in the Lord's sight, so he put him to death also. So death for withdrawal. Ang background po niya, namatay ang kapatid ni Onan, obligado siya ngayong pakasalan yung biyuda na asawa ng kanyang kapatid. Alam niya na pagka nanganak yun, magiging parang anak yun ng kapatid niya, hindi niya anak. So ang bubuhayin niya, yung linya ng kapatid niya, hindi yung linya niya. So ang ginagawa niya, kapag sila ay nagsisiping, he practiced withdrawal, and he was killed for it. You will wonder why. Numbers 15, 32 to 35. While the Israelites were in the desert, a man was found gathering wood on the Sabbath day. Those who found him gathering wood brought him to Moses and Aaron and the whole assembly. And they kept him in custody because it was not clear what should be done to him. Then the Lord said to Moses, the man must die. The whole assembly must stone him outside the camp. So here, death for gathering wood. Nangangahoy ng araw ng Sabat, papatayin. Sobrang daming ipinapatay ang ganyang mga paraan. Very tribal. Modern society will call it very harsh, but that kind of discipline was culturally common in primitive history. Dapat nating tingnan ang mga batas ng Israel sang-ayon sa kanyang kabihasnan nung ang mga batas na yun ay umiiral. Even law students will tell you that the laws of the land must enshrine the traditions and aspirations of the people. Nung unang panahon, ang Israel was an insecure, primitive civilization. Kailangan niyang maging ibang-ibang-iba sa mga ibang nasyon para siya mabuhay at magkaroon ng identity dahil kinakain siya ng kanyang mga kapitbahay. Kinakailangan niyang kumuha ng teritoryo ng may teritoryo dahil yon ang kanilang lupa na titirhan at kailangan nilang i-defend lagi yon. So, all the Israelite men had to be circumcised. One of the probable reasons, para walang pwede mag-defect sa kalaban kung natatalo because you are marked for life. Meron silang mga kadahilan, yung survival ng nation, yung identity nila, laban sa identity ng mga iba. That's why the rules were very, very harsh. But over time, national boundaries strengthen, national identity gets established, and so those rules almost become irrelevant. But Israel in its primitive stage of nationhood had to be governed by very harsh laws. So Israel read, interpreted, and taught about God according to the needs of their nation at that time. Si Panginoong Jesus, sinabi na nga niya, huwag batuhin, be gentle, be kind. No, ang Panginoon ay wala na, what did the primitive church do? Once more, this is primitiveness. Ano po ang sabi ni Paul on rendering church discipline? 1 Corinthians 5:5, hand this man over to Satan. Ibigay kay Satanas ang mga nagkakamali, ang mga sumusuway. 1 Timothy 1:20, among them, Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme. So these were the acts of a primitive church. Bagong-bago ang church. It was really very primitive Christianity that was recorded and immortalized in Scripture. Will you do this now? Ano ang gagawin natin sa mga kumakain ng hipon, ng hito, ng pork, ng talaba, ng lobster, ng bagoong? Papatayin natin silang lahat. Ipinagbabawal din yan ng Leviticus. So yung di mga Kristiyano rin naman ngayon, namimili na lang, ito susundin natin, pwede nang kumain ng bagoong. Ito susundin natin, ito wag. Parang menu sa restaurant, namimili. So ngayon, ang conservative Christian will choose conservative verses to justify their conservativeness. Yung mga gustong manghusga sa kapwa, may makukuhang verse yan para husgahin ang kapwa. Pero yung gustong magpalusot sa sarili niyang mga kakulangan, may makukuha din siyang verse para siya magpalusot. Sasabihin niya, ay dineclare na ni Lord food, lahat ay clean. O di sige, kainin mo dahil Kristiyano ka na. Pero yung mga ibang Leviticus laws, gusto mong i-apply sa kapwa mo. Lalo't kung ikaw, kayang-kaya mo nang sundin yun, pero yung hindi makasunod, huhusgahan mo according to Leviticus. Namimili-mili ka na lang yan. Yung iba naman, may paborito lang ipairal at ipagbawal. No? Yung mga iba, i-implement nila yung konti lang, hindi lahat. Abay, kung i-implement mo lahat. Kung hindi naman lahat, alin? Kaya dumating si Jesus. Matapos ang napakatagal na hirap ng mga tao, napataw ng relihiyon sa kanila, sabi ni Lord, I came that they may have life and have it to the full. Have it abundantly. Nais niyang ituwid
ang mga sobrang kahigpitan ng tradisyon na hindi na bagay sa isang bansang hindi primitive, hindi fighting for its survival, at lampas na sa kanyang mga, kumbaga, adolescent years as a nation. To universally apply the childlike and childish values of religion in its primitive and formative stage could be calamitous. Kaya ang daming religious wars, kaya ang daming horrific violence and cruelty to fellow men, especially committed by the religious. Kasi sabi ng Diyos, patayin kita. Sabi ni Moses, papatayin ka namin. Sabi ni Paul, itiwalag ka, tanggalin ka. Bakit hindi natin itanong, ano ang sabi ni Jesus? Hindi ba't sabi na nga, siya ang kabuuan ng Diyos, siya ang Diyos na nagsakatawang tao, ang lahat ng ideya ng mga katuruan at katauhan ng Diyos ay nasa sa Kanya. So siya ang dapat tingnan, siya ang dapat sundin sa dinami-rami ng mga tinig na pwedeng piliin at pagpilian. Si Paul, napakarami niya ring kahigpitan, napakarami niya ring itinuro, nakasulat sa Biblia, pero nung siya'y matanda na, sabi niya sa 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. So Paul could be talking about his spiritual childishness and his spiritual manhood or maturity. Of course, nagmamature. Ang Panginoon nga, He grew in wisdom and stature in favor with God and men. Nag-grow. Ang lahat ay nag-grow. Kaya tayo man, ng mga bagong Christian, meron tayong mga kilos at katuruan na iba na nung nag-grow ka na. Kasi nagmamature ka. But to be forever trapped in your childlike spirituality would be a calamity. Hindi lang nga binanggit ni Paul kung ano yung mga, sabi niyang mga gawa ko yun nung bata pa ako sa pananalig. Pero ngayong hindi na ako bata at nag-mature na ako, yan na yung mga isinantabi ko na. Alin kaya doon, hindi niya inisa-isa sa atin, kaya kailangan tayo mag-isip. Kaya hindi ko masabing sinabi ni Paul, sinabi nito, sinabi ni ganon, itatali mo ang sarili mo, ang kapwa mo sa pagsunod. Kung yung pala yung tinutukoy ni Paul na, kasi bata pa ako nun sa faith Pero ngayon, isang tabi ko na yan, nag-mature na tayong lahat. Baka naman sinasayang mo buhay mo, hinihigpitan mong sobra ang kapwa mo sa isang katuruan na childlike katuruan pala yan nung hindi pa siya nag-grow, nung hindi pa siya fully developed as a man of God. Ganon din siyempre kay Peter, kay James, kay John. Ganon din yung mga kagawain ng mga prophets ng unang panahon. May mga prophets na sobrang higpit, may mga prophet na hubiga lang sa isang tabi niya ng pagkatagal-tagal na hindi gumagalaw. May mga ginagawa silang kakaiba, pero hindi ibig sabihin na for all time, for all men, for all places, dapat ganun din. Pinoproseso mo. Kaya ang sabi ni Lord, truth sets free. I am truth, sabi niya. Most of the stories, actuations, teachings, and styles of New Testament Christianity happened and were written when the church and its leaders were very, very young in the faith. Bago yung pananalig, inilalapat nila sa isang napakamakalumang kultura ng Israel at inilalapat nila sa isa namang masyadong modernong kultura outside of Israel. Siyempre, maraming adjustment na ginagawa at maraming learning to do yung mga disciples. Alam niyo naman na kahit nung kasama sila ng Panginoong Jesus, hindi lang sila tinanggap sa isang village, yung isang disciple, sabi niya, magpapaulan po ba kami ng apoy? And they could have done it because they had the power, pero childlike yung paggamit ng power na yon. At sabi ni Lord, no. Ba't kayo magpapaulan ng apoy? Lipat na lang tayo sa kabilang barangay. Welcome tayo doon. Pagpag nyo na lang yung mga paapaan nyo dyan, iwan nyo yung alikabok sa kanila dahil ayaw nila sa atin. Pero ang higpit ng mga disciples, magpapaulan ng apoy. Ngayon, kayo mga disciples lang lagi ang papakinggan mo, especially in their childlike stage of spiritual development, what will happen to your theology? You'll be unkind. You'll be vindictive. You'll be super strict. No one can enter the kingdom of God pagka ikaw ang tao sa pinto. What changes in approach? What changes in style would have been made after becoming men and giving up childish ways? Hindi inisa-isa sa atin, kaya tungkulin natin ngayon sa ating sarili at sa isa't isa na suriin, pag-aralan. At ang basihan natin, si Jesus, ang anak ng Diyos, ang Diyos na totoo, ang Diyos na nagsakatawang tao. Ano ba yung style niya? Kung meron tayong dapat kopyahin, laging i-quote, siya dapat. Madalas isang kala ng mga tao ang Diyos, especially those who are immature or those who like to assert authority over others. Sabi ng Diyos.
Yan ang lagi na lamang nating madirinig na mga patotoo o mungkahi ng iba. I-consider pa natin ang ilang halimbawa. Deuteronomy 22:13-14 and 20-21. If a man takes a wife and after lying with her dislikes her, saying, I married this woman but I did not find proof of her virginity, and no proof of the girl's virginity can be found, she shall be brought to the door of her father's house, and there the men of the town shall stone her to death. Isa kang babae nagpakasal at sa inyong honeymoon ay hindi ka nag-bleed. Sasabihin ng lalaki, parang hindi siya virgin, isoli sa tatay, tatawagin lahat ng mga tao at babatuhin siya hanggang mamatay sa pintuan ng bahay ng kanyang ama. That's the law for you. Death for a suspected non-virgin. Paano kung mahilig ka lang umakyat ng puno noon, mamitas sa mga halaman at kung ano-ano pa, kaya tuloy hindi ka na kailangan mag-bleed? Paano kung ballet dancer ka? O kaya ika-isang athlete, edi ngayon babatuhin ka hanggang mamatay dahil pinagsuspetsahan ka lang. This of course empowered and gave immeasurable advantage to men. Leviticus 15:19-24. Kaya yung nakaraan, isang pinakamatayog na ambisyon ng mga babae, patunayan that they are virgins. Baka sila mabato hanggang mamatay eh. Biro mo yung buong buhay mo, wala kang inaatupag, kundi patunayan lang na virgin ka. Masyadong natitrivialize ang iyong pagkatao for the pleasure of a man. Leviticus 15:19-24, when a woman has a regular flow of blood, read menstruation, the impurity of her monthly period will last 7 days, and anyone who touches her will be unclean till evening. Anything she lies on and anything she sits on will be unclean. Whoever touches anything she sits on will be unclean. Consider that pag sinasabi niyong unchanging words. Ngayon, pagkakain kayo sa mga restaurants, magdala kayo ng silya nyo. Baka yung uupan nyo, may umupo doon na magme-menstruate. You will be unclean. Sa bus, huwag kayong uupo. Baka may umupo doon na babae. Di ba? Na meron pala siyang monthly period. You will be unclean. You see what will happen if you took all of these things literally and applied all of these things for all ages and for all time. Merong kakanyahan, merong effectivity, at merong power itong mga ito doon sa konteksto ng kultura kung saan ito umiral. Pero naiba na yun sa napakarami mga panahon. Hindi mo pwedeng basta na lang kunin sa Biblia at apply sa buhay mo ngayon yan. Kasi iba ang iyong realidad. So this is uncleanness to all. Of course, caused by women. So we should bring our chairs. Sa susunod, pagka naniniwala kayo sa Leviticus 15, magdala kayo silya nyo dyan. Hindi nyo alam kung sinong naupo. Di ba? Hindi nyo alam kung anong kanyang kalagayan. Deuteronomy 24:5, if a man is recently married, he must not be sent to war or have any duty laid on him. For 1 year, he is to be free to stay home and bring happiness to the wife he has married. So mga military men, you want a 1-year vacation, get married. Bakit ganyan ang mga batas nila noon? Kasi gustong-gusto nilang dumami. Bakit? Ang konti-konti nila, tapos nakikipagyera pa sila sa lahat ng kapitbahay. Lahat ng mga tao galit sa kanila, so kailangan silang dumami. So ngayon, mag-aasawa ka, 1 year ka ngayong mag-honeymoon para makatiyak na magkakaroon ka ng maraming anak. Ang daming batas ng Israel para magkaanak ang mga tao. Kaya galit na galit sila doon sa mga hindi nag-aasawa. Kasi kailangan silang dumami. Kasi ang konti nila noon kung ang dami-dami nyo na, anong gagawin mo ngayon? Baka babaliktarin mo na. Diba? Pepremyuhan mo na yung hindi masyadong marami dahil wala na kayong makain. Yung espiritu ng batas hindi nagbabago, pero yung mga salita, letra ng batas, nababago. Kasi the true spirit here is to preserve the nation. Kaya kailangan dumami. Pero pag sobrang dami na kayo, how do you preserve? Dapat kumonti naman kayo. So naiiba yung anyo, pero isa pa rin yung layunin, ang inyong ikabubuti. It served national interest. Remember that Israel was tribal, primitive, and insecure at that time. Enter Jesus. Sa ganitong uri ng climate na lahat na lang bawal at lahat napapatay, nababato, Matthew 5:17, sabi ng Panginoon, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Fulfill? Sabi nga ng law, batuhin hanggang mamatay Tapos ngayon, hindi niya ipinapabato. Fulfill? So yung pala ang fulfillment of the law. It's loving, kind, accommodating interpretation. Nakikita natin na siya na mismo ang may sabi na hindi siya dumating para burahin, baliwalain ang katuruan.
Yung palang ginagawa ni Jesus sa parang pagbaligtad, yun ang tunay na katuruan. Ibig sabihin, yung mga tao ang bumaligtad sa katuruan. Yung sobra nilang pagiging religyoso, yung control sa kanila ng mga religious leaders, yung kanilang superiority over other people, ay mga katotohanang sobra nilang in-exaggerate to make themselves feel good about themselves and to make themselves and to justify themselves in doing whatever they wanted to do. Kaya nalito ang mga tao pagdating ni Jesus. Katulad siguro ng ilan sa atin ngayon, baka kayo nalilito. Mabuting nalilito, tapos nag-iisip para dumating ka sa a higher level of conclusion kasi wala ka ng kalituhan at tuwang-tuwa ka na at kontento na sa alam mong baka mali pala. Sabi ni Jesus, wala akong nilalabag. Dumating ako para to pa rin lahat. Pero di ba mukhang nilalabag niya? Therefore, ang nilalabag lang niya yung interpretasyon ng Israel. Hindi yung tunay na diwa ng Diyos. That's why unto Jesusness ang ating goal. To be like Jesus. Not to be like Israel only, not to be like Peter or Paul, or not to be like Jeremiah or Moses, but to be like Jesus, because He is the Son of God. He is the fulfillment of the law and the prophets. He is God in the flesh. And you know that Jesus never prescribed death, nor harshness to anyone committing those acts. Yun pala ang fulfillment of the law of love, the law of God's acceptance of people, the law of God's kindness and gentleness towards His people. So what is the Jesus way? The Jesus way receives and accepts the lost, the so-called sinners, the weak. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Sa religious tradition ng Israel, yan yung mga puwera, hindi kasali. Kasi lost, sinners, weak. Kay Lord, sila yung focus ng kanyang ministry. So that Jesus hang out with sinners. Luke 7:39, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Merong babaeng nagpupunas ng paa ng Panginoon, iyak ng iyak doon, dahil nakakita siya ng kalayaan at pagtanggap at pag-ibig sa Panginoon. Sabi naman nung lalaking Pharisee, hindi talaga propeta tong Jesus na to. Kung alam niya, hindi niya papayagang hawakan siya ng babaeng ito eh. Kasi hindi sila pumapayag pahawak. Separate talaga sila. Pero ang Lord pumayag. So yun pala ang fulfillment of the law. That you accept people that this very, very conservative religious people shun and drive away. Jesus welcomed sinners. The Jesus way loves the weak, especially the religious outcasts. Hindi para konsentihin, hindi para turuang sige, ituloy niyong mali ang buhay niyo, kundi una, tanggapin. At pagkatanggap, mahalin, turuan, akayin. At kung magkamali, patawarin, akayin muli. Kaya sabi ni Peter, Lord, ilang beses kung papatawarin ang kapatid ko nagkakasala? 7 po. Sabi ni Lord, no, 7 times 7. And of course, it's not really 49. It means perfection. It means lagi ka magpatawad. Walang patakaran, walang hangganan. Kaya nga, nanibago ang lahat sa Kanya. The Jesus way saves people from needless guilt and hypocrisy. The Jesus way reaches out to people. It was accessible. It teaches, forgives, and loves people. And the Jesus way accepts people so they will accept themselves and others. When you don't accept people, you also teach them to reject themselves. And when people reject their own selves, they get sick. They become emotionally and mentally sick. Nagkakaroon sila ng ang dami-daming complexes. Nagkakaroon sila ng mga personality disorders, maladjustment. Nagkakaroon ng mga depression, feeling of guilt and alienation, separation from people. Ang daming anxieties. Kasi nga, hindi nila matanggap ang sarili nila. Bakit? Kasi hindi sila tinatanggap ng kanilang kapwa. Lalong-lalo kung hindi ka tinatanggap ng sarili mong magulang, sarili mong kapatid, sarili mong pamilya, ano mangyayari sa iyong personalidad? We were born kasi loving acceptance. We were born to be with people and to be with God. God created everything for fellowship. Lahat ng uri ng lungkot ng tao, isa lang ang pinagmumulan, separation from others. Kaya hindi mo gusto yung mga snob, di ba? Bakit? Pag snobby sila, puwera ka. Kaya gusto mo yung humble kasi tatanggapin ka.
Kaya ayaw mo sa proud kasi baka hindi ka tanggapin. Kaya tayo nagagalit sa mga nagre-reject sa atin. Kaya may etiquette so that we will be more accommodating and kinder to people. Lahat ng saya ng tao dahil sa pakikikonekta sa kapwa. At lahat ng lungkot ang pinagmumulan lang disconnection from others. But yung iba nalulungkot pag wala silang pera, kasi pag wala silang pera, konti ang kaibigan nila, ayaw sa kanila ng mga tao, you want people to be together. Pagka nag-goodbye na kayo, malungkot, tingnan nyo sa airport, sa departure area, bumabaha, luha yun. Diba? Sa arrival area, ang saya-saya. Kasi lungkot ang paghihiwalay. Kaya sa mga ospital, yung talagang, yung mga delikadong mga sakit, nandun sa ang lungkot-lungkot na floor. Gusto nyong sumaya sa ospital, doon kayo mag-check-in at magpa-admit sa ward ng mga bagong panganak. Kasi doon masaya, lahat ng dumadating, may mga regalo, may mga lobo, pero yung mga, ang lubha-lubha, ang lungkot-lungkot ng mga floor na yon. Kasi may dumating na tao, we connect. May aalis sa tao, we disconnect. Sadness. Pag sobra kang mahigpit, actually, hinihiwalay mo ang tao sa'yo. Hindi ka pwede kasi ganyan ka lang, hindi ka pwede ganyan ka lang. Nakikita niyo yung mga building, sando and sleepers not allowed. So kung naka-long sleeve kayo, may sando sa loob, hubarin niyo muna yung sando kasi sando not allowed. No? Biruin niyo yun, hindi pwede pala na may suot kang sando. So puwera ka, ayaw natin ng mga ganon. Kaya yung mga politiko, di ba, mabantot ka, ang gulo-gulo ng buhok mo, ang dumi mo, yayakapin ka para bumoto ka sa kanya. Kasi connection yun eh. Kaya ayaw natin ng mga nagwawang-wang-wang kasi iba kami, iba kayo. Tumabi kayo dyan, kami lang ang bida. Separation. Pag ang tao sobrang mahigpit, sobrang conservative, ang ini-encourage niya separation. Kaya gusto natin yung friendly, smiling, cheerful, because they welcome company. At alam niyo ng Panginoong Jesus, that's why He welcomed people. You know what is the best gift that you can give to anybody? The best, really. Acceptance. Yung tinanggap nyo na hindi niya talagang kayang ispellin yung word na no. Talagang hindi niya ma-spell o tatanggapin mo, it's a great gift. Better than a Rolex watch. Yung ang tao talaga, hindi niya katalinuhan yung ganong area, pero tinatanggap niyo siya, hindi niya siya pinipilit maging matalino sa area na yun, ganon siya eh. Tatanggapin niyo yung anak niyo dahil ganito, dahil ganon, yung best gift sa lahat. Kasi we want to be accepted because we like to connect. The moment you are rejected, you are never connected. That's why Jesus accepts. And most religions reject. Tayo lang, puwera sila. Separatist tayo. Hiwalay. Yang paghihiwalay, hindi yan masaya kahit nga sa mag-asawa. Diba? Kung minsan nagsasaya-sayahan ka na lang para libangin ang sarili mo, pero may lungkot ka rin. Kasi ang paghihiwalay ay hindi masaya. We were created to be one with God and with one another. So the kindness of Jesus affirms people's value as God's special creation. Matthew 11:19, the Son of Man came eating and drinking, and they say, here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Biruin niyo, sabi ng mga critics, si Jesus daw, friend of tax collectors and sinners. So if you are a Jesus follower, if you're a Christian, edi dapat friend ka rin of tax collectors and sinners. Kasi yung master mo, friend of tax collectors and sinners eh. Tapos ikaw ang arte-arte. Ano ka doon? Pharisee. Ang amo mo, ang idol mo, yung mga Pharisee. Separate. Judge. Jesus was friendly to the so-called sinners. Jesus is a friend of sinners, of outsiders, of religious outcasts. Kung meron tayo, sasabihin nyo, ako sinner, ako outsider, ako religious outcast, ako kulang, ako masama, ako may imperfection. Si Jesus friend mo. Hindi kanya kukonsintihin na lagi maging ganyan na lang. But He starts your friendship with acceptance. And then the Lord says, come on, let's work together so you can be more and more like me. When you fall, I'll forgive. I'll be there for you. Unconditional love. Kaya sabi ng mga tao, what is this? This is so new. Sanay tayo na pagka hindi nasunod ang batas, binabato. Sanay tayo na pag nagkulang, ipupwera. This is so new. Kaya sabi ng mga priest, let's kill him. Threat yan sa atin. But Jesus is the fulfillment of the law and the prophets. Mga kapatid, kung kayo may mga religious convictions, do not break relations with family or friends because of a verse. Hindi yan ang itinuro ni Lord, but to connect with people. Kung minsan humihiwalay tayo sa kapwa, sa mga mahal natin sa buhay because of religious interpretation. Dati, matali kayong magkaibigan nung pareho pa kayong hindi nagba-Bible study.
Nung nag-Bible study na kayo, magkaiba kayo nasa lihang sekta, ngayon magkalaban na kayo. Malamig sa isa't isa. Yan ba ang kagustuhan ng Diyos? Pero yan ang kagustuhan ng religious leader. Siyempre yung religious leader, gusto niya galit ka sa kapwa, doon sa iba, para nandun ka lang lagi sa kanyang paanan at wala ka ng ibang kaibigan, doon ka na lang. Pinakikitid niya, pinalilit ang mundo para ka masolo. At siyempre, ang iyong mga donasyon para masolo. Kaya galit na galit si Lord doon sa sobrang religiosity. So niya, ina-exploit niyo na ang mga tao, inuuton niyo na sila para sila pagsamantalahan. At pinapalaya ng Panginoon yung mga tao, kaya nagagalit sa kanya ang relihiyon. Alam ng Panginoon, pagod na ang mga tao sa relihiyon. 1,000 taon ng pahirap. Matthew 11:28, sabi niya, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest." Yung pagpapahingahin ko kayo. Nakakapagod din naman bumato, di ba? Sa dami na lang ng babatuhin, mapapagod ka na eh. Kung ikaw pa yung binato. Sabi niya, halik kayo, pagpapahingahin ko kayo. Nakakapagod na ang mga ginagawa niyo sa buhay. Hindi yan ikinatutuwa ng Diyos sa langit. Ginagamit ng mga religious leaders sa mga relihiyon para pag-away-awayan ng mga tao, ang mga sekta, para gumawa sila ng mga kingdoms na pang kanila lamang. If you are really building up the kingdom of God, it is no walls, no divisions, because God is God of all. And God accepts all, and God is loving. John 14:6, Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Read it this way, brothers and sisters, although there are many ways that it can be read. Gusto nyo ng rest? Gusto nyo ng kapahingahan? Sa Jesus way nyo lang matatagpuan yan. Wala nang iba. It is only through me. Because I am the way, the truth, and the life. No one will experience the true love of God the Father in heaven except through my way. That is the Jesus way. And the Jesus way gives rest to people who are weary of religious burdens. Ang context ng rest niya, hindi rest from cooking, ha? Hindi rest from exercise or rest from jogging. Rest from religious burdens. Awang-awa ang Panginoon sa hirap na tinatawa ng mga tao dahil sa kanilang pagsisikap na makapasa sa napakataas na standard ng relihiyon. Kung minsan, nalulungkot ako pag nakakita ko ng mga born-again Christians, halos pagtawanan yung mga nagpapasa ng krus dyan at nagpapahampas-hampas sa sarili pag Holy Week. Nakita nyo na, mali sila. Dapat habag ang maranasan mo dahil eto na naman yung tao, nagpasa na nga si Jesus ng krus, nagpapasan pa siya. Pero hindi naman siya mamamatay doon sa krus. Ipakuban, 3 minutes lang, babawiin din naman. So kawawa naman, ba't niya kailangan gawin yun? Sabi nga ni Lord, ako na nga yung pinako papapelin mo pa yung papel ko. Hindi mo naman kayang talagang papelin yan dahil kung mamatay ka man, kaya mo mabuhay after 3 days. Hindi rin, so wag na lang. Rest. Tanggapin mo na lang aking forgiveness. Ba't ka naglalakad ng paluhod para gasgasin ang mga tuhod mo? Bakit ka kailangan humampas sa iyong sarili? Bakit kailangan mo manatak at mahirapan ang sarili mong hirap na hirap ka na, masunod mo lang yung panata mo because you made a vow. Parang yan yung lalaki sa Old Testament na nangako na kung sinong sasalubong sa kanya pag uwi niya, papatayin niya at i-offer sa Diyos. Daughter yung sumalubong. So yun ako, I cannot change my word to God. Sabi ko ng God, ikaw lang naman may sabi niya. Sinabi ko bang gusto ko yung pangako mo? Ba't mo pinapahirapan ng sarili mo? So the Lord's way is for people to be free. So I have come that they may have rest, that they may have life. So the Jesus way gives rest. No one finds rest. No one finds ginhawa except through the Jesus way. Kaya kung minsan, pag may kasama kang born-again Christian, mapapagod ka talagang kasama to. Lagi na lang may moralization, lagi na lang may judgment ang ginagawa, lagi na lang may pintas, nakakapagod. Pag nakakapagod ang isang taong kasama, hindi Jesus way yon. Because the Jesus way gives rest. No? Hindi, huwag nating isama si Killjoy yan. Huwag natin siyang isama, kaya maranasan mo, "Hay, salamat Lord, ako po ay nape-persecute because of you." Hindi because of Jesus yon, because of you. Kaya ka pinapersecute. Kasi ang nagpe-persecute kay Jesus yung religious system, hindi yung mga tao. Pag yung mga tao ang nagpe-persecute sa'yo, ibig sabihin, may way ka na hindi style ni Jesus. May way ka na nakakainis. May way ka na nakakasakal, nakakapagpahirap, kaya tuloy ayaw sa'yo ng tao. Matthew 11:29-30, sabi ng Panginoon, "Take my yoke upon you and learn from me." Where will you learn from? From Jesus. Learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Sabi niya, alam niyo, masarap akong kapartner, magaan lang. Alam niyo yung yoke,
yung inilalagay sa batok ng mga hayop para talian at hilahin niya yung kung ano man yung hihilahin niya, araro o kaya cart or whatever. Sa Israel, double yoke yun kasi dalawang hayop yung magkatuwang sa ginagawa nila. At yun yung sinasabi ni Lord na yoke. Ito yung yoke, nakalagay ako sa isa, ikaw doon sa kabila, tayo yung magka-partner. Sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. What will you find? Rest for your souls. Mapapahinga ka kasi masarap akong kasama, madali, easy and light. Pag hindi na ganon, hindi na Jesus style yon. Yung sobrang legalista, parang pulis, binabantayan ka bawat kilos, inaabangan naman yung bawat pagkakamali at uhusgahan ka agad. It's not the style of Jesus. The Jesus style makes the religious and spiritual yoke light and easy. Jesus reinterpreted, reapplied, and renews religious teaching to be user and people-friendly, to be kind and gentle. Para bang church light. Gusto nyo ba ng church light? Yan ang church ni Lord. Magaan dapat. Hindi konsentidor, ha? Hindi anything goes. No. You have high moral standards at goals. But they are goals. They are not requirement every day for you to breathe. They are goals. You strive hard. You work towards it. Pero kung wala ka pa dun ngayon, you are still loved. You are still accepted. And we're all working to get there. It is a destination. It need not be the characteristic trait of every step of the journey. Kaya nga sinabi ng Panginoon, magkakamali kayo. So pag nagkamali kayo, confess your sins to one another and to God, and you will be forgiven. The Jesus way makes the unchanging spirit of God's teachings relevant to the times. Hindi ka naman pwedeng mabuhay ngayon sa pamamaraan na itinuro ng mga ninuno 500 years ago. May mga realidad na nagbabago. Nagbabago ang iyong paraan ng paggawa doon dahil naiiba ang mga nasa iyong kapaligiran. Yung mga sobrang absolute, yung mga sobrang unchanging and unbending, yan ang talagang mahirap kasama. When facing two
seemingly opposing teachings, take the kinder version. Take the kinder way. It's the Jesus way. Mga kapatid, pag meron kayong choices, ito sobrang higpit, ito nakakapagpalaya, ito judgmental, ito kind and accepting. Piliin niyo yung way ni Lord. Ang pipiliin niya dyan, yung accepting, yung loving, yung kind, yung maluwag. Yung iba, pamamaraan ng mga propeta, pamamaraan ng mga ilang disciples. Pero hindi naman sila ang anak ng Diyos. Si Jesus ang anak ng Diyos. At kung tamang-tama lahat ng katuruan at ginagawa, bakit pabababa ang Diyos sa lupa at magsasakatawang tao? Dumating nga para itama ang mga napamalina sa pagdaan ng panahon. Kaya dapat pakinggan. The Jesus way empowers people to gather treasures in heaven and on earth. Pag tinignan niyo mga katuruan ni Jesus, hindi puro yung heaven, heaven, heaven. Meron din siya mga ginhawa, mga kaligayahan, mga kasiyahan na panglupa na gusto niyang maranasan ng mga tao habang sila'y nasa lupa. Kaya wala kang lugi. Kuminsan okay nga, puro espiritualidad, puro kabilang buhay ang iniisip mo at itinuturo, pero yung buhay na ito, luging-lugi ka na. Hindi ka na nakakain ni masarap na ampaw kasi lagi ka na lang nagdurusa, nagtitiis. Lagi ka na lang nagtitimpi kahit hindi naman dapat timpiin. So life here and there. Kasi sabi ni Lord, I came that they might have life and have it abundantly, have it to the full. The Jesus way is not unkind conservatism, but loving and empowering radicalism. Radical talaga ang pamamaraan ng Panginoon. Ang conservative, yung religious system ng panahon niya. Si Jesus ngayon siguro, kung makikisalamuha, makikisama sa ating mga lakaran, kasama siya ng mga radikal, hindi ng mga conservative. Kasi nung panahon nga siya, hindi siya sa conservative sumamay. Kasi yung mga conservative nga, sobrang nakakasakal kasama. He was with the so-called sinners. He was with the radicals. Kung minsan yung mga Kristiyano, ang layo-layo natin kay Kristo, and we call ourselves Christians. The Jesus way engaged and rebuked the religious system of his time that has become calloused, unkind, legalistic, and formalistic. Religion had become self-serving and sadly self-damaging. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 23:15, woe to you, teachers of the law and Pharisees, ye you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are. Biruin nyo yung napakasakit na salita, ibinigay niya sa mga religious leaders. Sumpain kayo, mga guro. Pabiyahe-biyahe pa kayo, patawid-tawid pa kayo ng dagat, paakyat-akyat kayo ng bundok para may ma-convert. Pero pag na-convert nyo sila, ginagawa nyo lang silang mas masahol pa kaysa sa inyo. Twice as much a son of hell as you are. Buti na lang hindi sila narating ng inyong ebanghelyo. Buti na lang hindi sila narating ng inyong turo. Dahil ang ginawa nyo yung judgmental, ginawa nyo yung separatist, ginawa nyo yung malupit sa kapwa. Buti na lang huwag nyo na silang galawin. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaysa mas masahol pa ang inabot nila. Kuminsan mga kapatid, meron ako makikita sa mga malalayong baryo natin, may maliit na church doon na Christian church. Dapat sana 100% na ako natutuwa. Wow, may Christian church dito. Pero kahit ako natutuwa na may church doon, may lungkot din sa puso ko. Kasi alam kong hyper-conservative yung church na yun, kawawa naman na magiging mga member. Gagawing judgmental, gagawing separatist, gagawing holier than others, gagawing self-righteous, at ilalayo sa ibang mga mananampalataya din kay Jesus, at papapaniwalain na sila lang bukod tangi ang papakasalan ni Jesus sa langit, at sila lang kaisa-isang tama. Nakakalungkot yung ganoong collateral damage. Nakakatuwa na sana, narating ng Bible yung mga tao, pero ang dumapong sekta, saksakan ng higpit, saksakan ng self-righteous, malalayo sila sa kamag-anak sigurado, malalayo sa mga iba ring mananampalataya at Kristiyano, kasi isa-separate. Sad. But by leading people to newness, Jesus did not change the spirit of God's law. He only changed its letter and form. The Lord brought it back to its original intent, which is kindness, goodness, gentleness. John 10:10, the Lord says, I have come that they may have life and have it to the full. Kailangan buo, masaya, kumpleto ang buhay. The Jesus way gives life, full life. And Jesus dramatized and symbolized and exemplified his commitment to newness by living in a very new and sometimes unusual way.
all for the sake of the people and their comfort and their liberation. Pinalaya ni Jesus ang mga tao, hindi lang kay Satanas. Ang totoo, pinalaya niya ang mga tao mula sa ultra-conservative, judgmental, and self-righteous religion. Yun ang tunay na kalayaan. 2 Corinthians 3:18, and we are being transformed into His likeness with ever-increasing glory. So ano dapat ang transformation ng isang Kristiyano? Into the likeness of Jesus, unto Jesusness. Kaya dapat kilalanin natin si Jesus. Alamin natin ang kanyang mga pamamaraan, patakaran, style, so we can grow unto Jesusness. But how to change from a degree of spirituality to a higher one? Sabi sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. And the good, pleasing, and perfect will of God the Father in heaven is what Jesus expressed on earth. Love, acceptance, guidance, healing, fellowship. Let me be emphatic. Hindi yung para pabayaan ka lang na ganyan ka, pero tatanggapin kang ganyan para masimulan ang paggagamot, ang pagtutulungan, ang pagmamahalan. And along the way, when you fall short, God's grace is enough to pick you up, see you through, hold you by the hand, and walk again. Napaka-importante na nandun tayo sa Jesus style, sa Jesusness. We must continue to renew our knowledge, our interpretation, and application of such knowledge of Scripture and God. Renew to be more and more like Jesus. So the great challenge of Jesus-based Christianity is to read, interpret, and apply Scripture as Jesus did. Paano niya binasa, paano niya ininterpret, paano niya itinuro ang Scripture? It's the Jesus way that Christians must emulate, must copy, and must glorify. And that is to be kind, gentle, loving, and empowering. The Bible is so rich, so all-encompassing, so wide, so deep. The Bible contains the perceptions, teachings, and life lessons of so many people. The Bible essays all shapes and colors of people's encounters with God and thoughts about God. That if you like to kill, you will find a verse that will justify your killing. But if you like to give life, you will find more verses that will teach you to give life. If you like to be strict, you will find verses that will justify your strictness. But if you like to be less strict and to be more accommodating, you will find Jesus as your partner. If you like to be quiet, if you like to be loud, you can find verses as your reference. If you like to be baptized by immersion or pouring or sprinkling, you will have your verse. They are all there. If you like to stone a sinner to death, you can have the law. But if you like to forgive and accept sinners and lead them unto restoration, you have Jesus. Andyan lahat yan. Hindi natin dapat isangkalan ng Diyos. May mga taong strict lang kasi strict talaga sila. May mga tao na conservative kasi conservative sila. Hindi dahil conservative ang Diyos at magtatago sila sa likod ng Diyos. Jesus and the Jesus way is the fulfillment and perfection of the law. And you know what that is? Loving, kind, gentle. John 14:12, Jesus says, "He who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father." So if you have faith in Jesus, you will grow unto Jesusness and you will have the Jesus style. John 6:68, Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God." So kanino ka pa? Kanino ka pa susunod? Sabi ni Pedro, wala na pong iba. Alam namin kayo ang sugo ng Diyos. Wala nang iba pa kaming gustong sundin kundi kayo. Jesus came to bring people back to God. And also, Jesus came to bring religion back to God. Kasi sometimes misguided religion can be your expressway to hell. Grow unto Jesusness. Think like, move like, love like Jesus does. And you can never go wrong. And when you have to choose, brothers and sisters, choose to be like Jesus, not like the Pharisees.
Not like some prophet or teacher or apostle or leader. Be like Jesus. Because Jesus is the Son of God. Jesus is the Savior, the Lord, the fulfillment of all the law and the prophets. Ama namin, salamat sapagkat kami maaaring mag-isip-isip. Maaari naming suriin, pati ang mga personal naming mga kaugalian, mga kostumbre, mga nakasanayan. Maaari naming dalhin sa paanan ng iyong anak na si Jesus ang aming mga concept, ang aming mga inaakala tungkol sa spirituality. At sa paanan ni Jesus, sa liwanag ng kanyang pag-ibig, maaari naming maintindihan kung saan kami dapat lumagar at tumayo. Ituro mo sa amin, Ama, bilang mga Kristiyano, kung paano magiging kamukha ni Kristo sa pag-iisip, sa pakikisalamuha, sa pakikitungo sa kapwa, sa inyo at sa aming sarili. Patatawarin niyo po kami kung kami may mga pagiging Pharisee, kung kami mga modern day Pharisees, kung kami ultra-conservative to the point that we choke other people. Teach us, Lord, unbending in our spirituality, unbending in our quest for purity and spiritual wholeness, but yet unbending also in our love, in our accommodation,